Magandang araw sa lahat. Ako si Jen, taga Cagayan. Pero andito ako ngayon sa Manila, nagbo-boarding kasi sa university ko. Bali itong nangyari sa akin noong January lang, kaya fresh pa talaga sa utak ko. At magpasa hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin. Pagpasok kasi ng December, nagsabi akong lilipat na ako ng boarding house sa January kasi mahigpit yung boarding namin sa curfew. Ayaw ko kasi ng ganun dahil madalas akong nasa labas. Nakalipat naman ako. Hindi nga lang ganun kalapit sa school pero ayos na rin. Unang linggo ko sa boarding house sa Manila, ayos naman. Walang naging problema kahit sa curfew kasi hindi sila ganun kahigpit. Dalawa lang din yung kasama ko sa kwarto at mabait sila parehas. Pero magkakaiba kami ng schedule kaya hindi kami pare-parehas ng oras ng tulog at gising pati na ng oras ng alis. Kaya minsan ayaw ko lang yung naiiwan sa kwarto. Nung siguro nakaisang linggo na ako, madalas akong maiwan sa room noon ng gabi kasi may night classes yung dalawa kong kasama. Okay lang naman sana kasi nasosolo ko yung kwarto. Ang kaso, nagsimula akong makarinig ng kung ano-ano. Una kong napansin ay maingay talaga sa kabilang kwarto namin. Hindi ko kilala kung sino yung andoon. Never ko rin naabutan na may lumabas o pumasok. Pero naririnig ko sila sa kwarto, lalo na yung mga ingay ng isang babae. Nakakatawa pa nga nung una. Naririnig ko siyang humahalinghing. Hanggang sa palakas na ng palakas yung mga tunog ng halinghing na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Natawa pa ako kasi hindi nila alam na naririnig ko yung mga labing-labing nila. At pwede palang magdala ng boyfriend sa boarding house. Kasi akala ko nga dapat bawal yung mga lalaki. Dahil no harm naman at hindi ko naman gawain ang makialam sa buhay ng iba, pinabayaan ko na lang. Hindi naman din ako nagreklamo kasi hindi naman ako ganong naiistorbo at matanda na rin ako. Alam ko na yung mga ganong pangangailangan ng tao. Ang kaso mo, ilang araw ng ganon. Ilang gabi ko silang paulit-ulit na naririnig, lalo na yung babae. Mula sa natatawa, nakaramdam na ako ng kaunting inis kasi ikaw ba naman, gabi-gabing makarinig ng ganong tunog, diba? Mabuti na lang at natigil din sila ng ilang araw. Natahimik ulit yung buhay ko. Pero saglit lang yon. Kasi pagkatapos, ang narinig ko naman ay yung iyak ng babae. Iyak siya ng iyak. Alam mo yung nararamdaman mo talaga yung sakit na nararamdaman niya sa pag-iyak niya. Naawa ako nung una kasi naisip kong baka naghiwalay sila kaya nag-iiyak si ate. Baka kaya natahimik din yung kwarto kasi nga split na sila. Hinayaan ko na lang ulit kasi alam nga namang ireklamo ko pa, i-heartbroken na nga yung tao. Pero 2 araw lang yung ganon dahil lumala na yung mga sumunod. Palagi ko na silang naririnig na nagsisigawan, nag-aaway at nagpupukulan ng mga gamit. Nung mga oras na yon, kasama ko na yung 2 boardmates ko. Tinitingnan ko nga sila kung naiinis na ba sila kasi sumasabay sa oras ng pagre-review namin yung pag-aaway sa kabilang kwarto. Pero mukhang hindi naman sila apektado kaya nahiya naman akong magreklamo kasi ako yung bagong salta doon. Pero 3 araw na silang ganon na halos hindi na talaga ako makatulog. Nagtanong na ako sa mga kasama ko kung hindi ba sila naiistorbo o kung hindi ba nagagalit yung may-ari kasi may maingay. Kita ko sa kanila yung pagtataka. Magagalit daw pag may maingay kasi narereklamo daw sa barangay. Saka ako ulit nagtanong sa kanila na bakit hindi pa nagagalit yung may-ari. Ilang araw nang may maingay sa kabilang kwarto. Halos hindi na nga ako makatulog. Nagtinginan muna silang dalawa ng kakaiba, saka ako sinabihang wala raw tao sa kabilang kwarto. Hindi pa ako nakakapagsalita nang magsimula silang magkwento. Dati raw, nung bago pa sila sa boarding house, may 2 daw nakastay dun sa kabilang kwarto. Wala silang ibang kasama dun, sila palang 2. Naging magkarelasyon daw yung 2 at parehas silang babae. Natatawa pa nga raw sila kasi naririnig daw nila yung mga ingay sa kabila pero hinahayaan lang nila. Hanggang sa nabuntis daw bigla yung isang babae.
Paano mangyayari yon? Kapwa sila babae. So nagalit daw ng sobra yung isa kasi malamang di sa kanya yon. Ilang araw sila nag-away hanggang sa umalis na yung niloko na babae. Tapos hiniwalayan yung nabuntis. Hindi raw kinaya nung naiwan. Nakita na lang nilang nakasabit dun sa boarding. Ilang araw na palang andoon. Hindi lang nila alam kasi nga wala nang ibang kasama. Ayon daw sa kwento, kinahasa daw yung babaeng yon kaya nabuntis. Hindi lang nito masabi doon sa partner niya. Mula daw nun, hindi pa muna pinapaupahan yung kwarto. Pinapatapos daw muna yung 40 days mula nang mamatay yung babae. Halos bumagsak yung pangako dahil sa kinuwento nila. Pero bukod sa takot, nainis pa ako kasi inisip ko na baka niloloko lang nila ako o pinagtitripan. Nawalan ako ng tiwala kaya nagtanong agad ako kinabukasan dun sa may-ari kung totoo ba yung kwento. Malungkot pa yung landlady na nagsabi na oo raw, totoo yun. Mabait naman daw kasi yung dalawang boardmates na yon at malapit pa sa kanya. Doon ko na-realize na yung mga naririnig ko pala the past 2 weeks ay hindi galing sa buhay na tao. Naisip kong baka totoo yung sinasabi nila na hanggat hindi pa tapos yung 40 days mula nang mamatay ang isang tao, nagliliwaliw pa yung kaluluwa nila. At siguro, yung kaluluwa ng babae na yon ay andoon pa rin sa mapait niyang alaala bago siya nasawi. Hindi naman na ako nakarinig pa ulit ng tunog mula noon. Natapos na rin siguro yung 40 days niya. Pero talagang natatakot pa rin ako kada lalabas at papasok ako. Tapos, masusulyapan ko yung pinto ng katabing kwarto. Pakiramdam ko kasi andoon pa rin siya. Nagbabantay lang. Hindi maiwan yung mga alaala nila dati nung naging karelasyon niya. Kaya imbis na mabaliw ako sa takot kada araw, lumipat na lang ulit ako ng boarding house. Mabuti na lang ay wala nang kung ano-anong ingay sa boarding house na nalipatan ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Magandang gabi. Ako pala si Edmond. Dahil sa maliit lang yung kinikita ko sa trabaho sa Maynila noong 2018, hindi ko pa afford mag-rent ng sarili kong kwarto o bahay. Kaya naman nag-boarding house ako noon sa Sampaloc, Manila. Pare-parehas kami na may trabaho na 3 ng mga kasama ko. Yung isa naman ay estudyante. Maayos naman kami. Nakikisama sa isa't isa kahit na iba't iba yung ugali. Yung isa sa amin, medyo matigas lang yung ulo. Madalas mag-iwan ng kalat o di kaya iiwanang nakabukas yung bintana o pinto kahit na ang usapan namin laging isara kasi baka umulan o manakawan kami. Pero kung lahat-lahat naman titignan, maayos naman kami. Hanggang sa nagsimula na magbago yung lahat sa boarding house. Nagsimula yon nung nagpaalam yung makulit nga naming kasama na si Lito na uuwi daw muna siya sa probinsya para pumunta sa kasal ng kapatid niya. Inaya niya pa nga kami, kaso malayo yung probinsya nila. Isa pa, gastos din sa pamasahe, kaya hindi kami nakasama. Umalis siya nun. Ilang araw matapos niyang umalis, may kakaiba na kaming naramdaman sa boarding house. Mga bagay na ipinagtaka namin ng sobra. Una ko talagang napansin yung mga pagkain namin sa ref pati sa kwarto. Yung mga simpleng nilalapag lang namin sa lamesa. Nagugulat na kami kasi biglang napapanis o kaya nabubulok kahit ilang oras pa lang nakalapag. Hindi naman ganun kainit sa kwarto para mabilis mabulok yung mga pagkain. Kahit sa ref, minsan may ibang inuuod bigla. Pinagalitan pa nga kami ng may-ari kasi nga raw, bakit naman hinahayaan naming may inuuod na pagkain sa ref? Pwede yung mapunta sa lahat ng pagkain na nandoon. Kahit adobo na nilagyan namin ng suka, talagang walang ligtas. Kinabukasan, inuuod agad. Nung una, sabi ko sa sarili, baka naman mali lang yung pagkakatago namin
o sadyang mabilis lang yung pagkasira dahil sa panahon ngayon. Pero habang tumatagal, hindi na talaga normal. Kahit nga yung canned goods na hindi nabubuksan, pagbukas namin, inuuod agad. Ramdam ko na may mali, pero di ko alam kung ano yon. Nakakatakot syempre. Pero dahil nga sa pare-pareho kaming may mga trabaho, di na lang namin masyadong inisip yon. Hindi na lang kami nagtatabi ng pagkain para hindi mapanisan. Ang kaso, hindi lang kasi yon yung kakaibang nangyayari sa amin. Madalas din kaming biglang nawawala ng mga gamit. Kunwari na lang yung suklay ko na lagi kong nilalapag sa mesa. Kinabukasan, nawawala na lang basta. Ang sabi ko, baka nailipat ko lang. Pero ilang beses na siya nangyayari. Pati nga sa mga kasamahan ko. Yung relo ng isang kasama ko, hindi na mahanap kahit sa buong bahay. Minsan, polo, kahit nga yung gel sa buhok, talagang nawawala. Hindi naman ganun kamahal, mga simpleng bagay lang. Pero syempre, nakakapagtaka pa rin. Bukod kasi sa wala namang magnanakaw sa amin, lagi rin namang may naiiwan sa kwarto, kaya imposibleng may ibang makapasok. Nagsimula na kaming mag-usap-usap tatlo nun kung ano ba talaga yung nangyayari. Kinikilabutan na rin daw sila kahit na hindi nila alam kung bakit. Ang sabi ko naman, hintayin na lang namin makabalik si Lito. Tapos kausapin namin yung may-ari kung dati bang may history ng pagmumulto sa boarding house o kung pwedeng ipabless na rin kasi pairamdam namin may sa demonyo yung mga nangyayari. Isa pa sa dumagdag sa problema namin ay yung bintana sa tapat ng higaan ni Lito. Lagi kasi yung bukas kahit wala naman sa amin yung nagbubukas nun. Imposible namang si Lito kasi nga nasa probinsya siya. Pero talagang lagi yung bukas ang bintana kahit sinasara namin araw-araw. Ibinilin pa nga namin sa isa't isa na dapat laging isara. Pero tuwing umaga, pagbangon ko, lagi kong nakikitang bukas na. Paulit-ulit na lang na kapag sinasara namin bago matulog, pagkagising namin, makikita naming naabukas na naman. Ramdam ko na parang may ibang gumagalaw sa kwarto na hindi namin nakikita. Kahit nga hindi ako madasaling tao, nagsimula na akong magdasal gabi-gabi tuwing bago ako matulog. Para lang kahit papaano, maramdaman kong protektado ako kasi nakakatakot din talaga. May isang gabi lang na pinakamalala para sa akin. Mag-isa lang akong naiwan nun kasi gagabihin ng uwi yung dalawa. Saktong tumawag yung isang tropa ko. Nangangamusta, saka inaya akong maging ninong ng anak niya. Habang nag-uusap kami, bigla na lang niya akong tinanong. Pre, sino yung kasama mo? Ang ingay tumawa eh. Nagulat ako kasi mag-isa lang naman ako sa kwarto. Ang sabi ko, wala akong kasama habang unti-unting bumibilis yung tibok ng puso ko nun. Sinubukan ko pa nga magpatawa pero ramdam ko na nangangatog na yung kamay ko habang hawak yung phone. Kinikilabutan na ako kasi hindi lang basta narinig niya. Parang totoo. Parang may ibang presensya doon sa tabi ko. Pero ayoko talagang isipin. Hanggang sa dulo ng tawag namin, hindi na ako mapakali. Pinatagal ko pa nga ng kaunti yung usap namin kasi natatakot akong maiwang mag-isa sa kwarto na walang kausap. Kaya ang ginawa ko, lumabas na lang muna ako para magyosi kesa naman mapraning ako kung sino yung tumatawa na narinig daw ng tropa ko. Inantay ko na lang sa labas yung mga kasama ko noon kahit na nilalamok ako para lang hindi ako maiwang mag-isa sa boarding house kasi natatakot talaga ako. Pagbalik nilang dalawa, nagkayayaan kaming mag-inuman tapos doon ako nagsimulang magkwento sa kanila. Nagulat ako kasi may mga tinatago din pala silang nararamdamang kakaiba. Pare-pareho lang kaming nahihiyang magsabi na natatakot talaga kami. Saktong patapos na kaming mag-inuman, hindi naman kami ganun kalasing nang bigla kaming pinuntahan ng may-ari ng boarding house. Akala ko nga ay papagalitan kami dahil hindi kami nagpaalam na iinom at late na kaming umuwi. Pero meron lang daw siyang ibabalita. Doon niya sinabing mag-iisang linggo na raw palang pumanaw yung kasama naming si Lito. Napaaway daw sa kasal ng kapatid niya at nasaksak.
Ngayon lang din daw naibalita sa kanya kasi siguro nagluluksa pa yung mga kamag-anak kaya hindi nasabi agad. Tulala kaming tatlo. Hindi kami nakapagsalita. Saka ako nagka-ideya na tumakbo paakyat tapos nagsisunuran naman sila. Pag-akyat ko sa kwarto namin, inangat ko agad yung foam ng higaan ni Lito. Doon ko nga nakita lahat ng mga simpleng gamit namin na nawawala. Yung mga gamit na madalas din niyang hiramin nung kasama pa namin siya. Napaluha na lang ako nun. Kaya pala may ibang pagpaparamdam, gawain pala ni Lito yun. Gaya ng pagbukas ng bintana, mga gamit na ginagamit niya dati pero nawawala. Pati yung mga pagkain na nabubulok agad. Kasi siguro, pinapakailaman niya gaya ng ginagawa niya nung buhay pa siya. Malamang sa malamang, siya rin yung tumatawang narinig ng tropa ko nung magkausap kami sa phone. Inaamin kong sobra talaga akong natakot kahit may mga senyales naman na hindi ko rin napansin. Siguro, nagsisisi rin akong hindi man lang ako tumawag noon o nag-text kay Lito para kumustahin siya. Sana maaga pa lang nalaman kong wala na pala siya. Hindi lang namin alam, andoon pa pala siya sa boarding house. Nakikisalamuha pa rin sa amin. Siguro, akala niya buhay pa rin siya o di kaya naman nagiiwan lang siya ng mga alaala niya sa amin. Sana, kung nasaan man siya ngayon, okay na siya at tahimik na ang kaluluwa niya. Naniniwala po ba kayo na may mga gamit o bagay na hindi kayang iwan o bitawan ng mga tao kahit pa na mayapa na sila? Ako po kasi, dahil sa naging experience ko, naniniwala na ako. Tawagin niyo na lang akong Ellen. Mga 2 taon pa lang ang nakakalipas na mangyari sa akin to. Ngayon ko lang naisipang ikwento sa iba kasi kinikilabutan pa rin ako. Bali nag-start ako mag-college noon at sakto naman na may kakilala si mama malapit sa school ko na biglang nagbukas ng boarding house. Bahay daw talaga yon pero ginawang boarding yung isang kwarto. Tutal malaki naman. Mura lang din at kampante si mama kasi nga kakilala niya. Kaya 2 linggo pa lang bago ang pasukan, ando na agad ako para makapag-ayos ng gamit, makapaghanda para sa school. Tsaka syempre, maging familiar sa lugar kasi hindi naman ako laking Maynila at ayokong maligaw o di kaya mabudol ng mga tao. Sa may Santa Mesa po pala to. Inaamin kong una pa lang, masama na yung kutob ko dun sa kwarto. Sa kwarto lang, kasi sa ibang parte naman ng bahay, hindi ako nakaramdam ng kaba o ano. Pero dun sa unang hakbang ko pa lang talaga papasok ng kwarto, iba na yung pairamdam ko. Mabigat at saka hindi ko maipaliwanag. Ang sabi nga nila, malakas daw talaga yung pairamdam ko. Hanggang sa nagsimula na nga agad yung mga pagpaparamdam, kinabukasan pa lang pagkatapos ko lumipat. Nag-aayos ako noon ng mga damit saka ng iba ko pang mga gamit. Pero habang naglalagay ako ng damit sa isang aparador, ramdam ko talagang may matalim na naatitig sa akin. Siguro pwedeng sabihin ng iba na baka naman guni-guni ko lang. Pero ako, ramdam ko talagang may nakatingin. At kung sino man yon, galit siya. Tipo talagang kahit saan ako pumunta sa loob ng kwarto na yon, parang sinusundan ako ng titig kahit wala namang ibang tao. Kapag titingin ako sa salamin o sa mga sulok, wala naman akong makikita. Pero andun talaga yung bigat sa likod ng ulo ko. Yung parang binabantayan ka pero di mo alam kung saan nanggagaling. Hindi lang din yung nagtapos sa mga simpleng pairamdam lang. Minsan, naririnig ko yung mga gamit ko sa mesa na bigla na lang nalalaglag. Yung mga books, pens, pati yung mga simpleng gamit na hindi naman gumagalaw talaga pero kusang nahuhulog. Nung una, inisip ko na baka may hangin lang o di kaya hindi ko napansin na hindi maayos yung pagkakalagay ko. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi normal yung mga pagkakalaglag nila. Minsan, tahimik na tahimik ako sa kwarto.
Tapos bigla na lang may babagsak nang wala namang dahilan. Halatang may puwersa yung pagkakabagsak. Parang tinulak, parang sinadyang ilaglag. Doon ko medyo naramdaman na kung sino man yung nandoon, malamang ay ayaw niya sa akin o ayaw niyang andoon ako. May isang beses din na ginabi ako ng uwi dahil naglibot pa ako sa Intramuros. Pagdating ko sa boarding house, sobrang pagod na ako noon at gusto ko nang humilata. Pero hindi agad ako nakapasok sa kwarto. May lock yung kwarto at binigyan ako ng susi. Pero sigurado naman akong hindi ko yun nilock dahil wala namang mawawala sa loob. Paulit-ulit kong pinihit yung doorknob, pero ayaw. Sinubukan kong ipasok yung susi, pero ayaw pa rin mabuksan. Hanggang sa nanghingi na ako ng tulong dun sa landlady. Nung siya na yung nagbukas, hindi man lang siya gumamit ng susi at pinihit lang niya ng isang beses yung doorknob. Tapos bumukas na. Sobrang nagtaka talaga ako noon, kahit nga yung may-ari. Pero ang sabi niya, patitingnan na lang daw niya kung may sira. Ilang beses din nangyari yon kahit na napatingnan na sa karpentero. Tapos sinasabi nilang wala namang sira. Bukod dun, madalas din akong magising tuwing gabi. Hindi dahil sa naiihi ako o dahil sa body clock. Sadyang nagugulat talaga ako nang may bigla na lang humihila sa buhok ko. Pag magigising naman ako, wala na akong mararamdaman na. Yung para bang pinaglalaroan lang ako. Nung una, akala ko nananaginip lang o kaya nagagalaw ko lang yung sarili kong buhok. Pero paulit-ulit talaga siyang nangyayari. Minsan nga, sobrang higpit ng pagkakahila. Kaya kapag gumigising ako ng umaga, nakikita ko may mga nalagas ng buhok sa higaan. Noong mga panahon na yon, sobra na akong takot. Wala pa rin akong kasama sa kwarto kasi nga wala pa namang pasukan. Saka siguro wala pang ibang may gusto. Ako naman, gusto ko nang tawagan yung mama ko para magsumbong at umiyak. Sobra na kasi at hindi ko na kinakaya. Kaso, nahihiya naman ako, saka ayaw ko rin silang mag-alala. Pakiramdam ko nun, yung ilang araw ilang taon na dahil hindi rin ako nakakatulog ng maayos. Laging naabukas yung ilaw at lagi na lang din ako nagpapatugtog para kahit papaano, hindi ko maramdamang mag-isa lang ako. Pero hindi talaga umepekto kahit isa. Hindi ako tinigilan nung nagpaparamdam. Umabot na talaga sa puntong hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos isang araw, 2 araw siguro bago yung pasukan, kinausap ako nung may-ari. Nahanapan na daw niya ako ng malilipatan. Malapit lang din sa university na papasukan ko. Tapos marami daw ibang kasama. Nagtaka naman ako kung bakit niya ako hinahanapan. Maayos naman yung pakikitungo namin sa isa't isa. Humingi siya ng tawad nun. Kasi baka nga daw nagpaparamdam sa akin yung anak niya. Ilang araw na daw niyang napapanaginipan na nagagalit yung anak niya kasi pinapagamit yung kwarto niya. Ayaw daw noon na may ibang nakakapasok ng kwarto niya nung nabubuhay pa siya. Ilang taon pa lang daw nung mamatay yung anak niya sa isang insidente. Doon ko na-realize na baka nga may pakiramdam akong laging may nakatingin ng masama, laging may galit at talagang nangihila pa ng buhok. Yung ginugulo ako. Siguro nga ay andoon pa yung kaluluwa ng anak ng may-ari. Hindi niya pa maiwan yung kwarto. Siguro kasi hindi pa matahimik yung kaluluwa niya. Maayos naman akong nakalipat. Wala na ring mga nagpaparamdam. Siguro kasi wala namang galit na kaluluwang ayaw ipagalaw yung kwarto niya. Ito lang po muna ang kwento ko. May i-share pa po akong experience ko next time. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kael. Hindi ko na rin sasabihin kung saan banda sa Manila itong boarding house na to para sa privacy. Pero alam ko sa sarili na totoo ang ikukwento ko. Ilang taon na rin nung lumipat ako sa isang all-boys boarding house sa Manila. Taga malayong probinsya pa kasi ako,
at pangarap ko talaga na sa Manila makapagkolehiyo. Yung di ko lang siguro pinangarap ay yung marahas na realidad ng buhay kolehiyo, lalo na yung ibang malalagim na senaryo. Hindi gaya ng ibang lalaki, itahimik lang talaga ako at walang bisyo. Focus lang ako sa pag-aaral. Kaya yung ilan sa mga kasama ko sa boarding house ay inaasar pa kung baka bakla raw ako. At kaya ako nag-boarding house sa panglalaking dorm para makachancing ako sa kanila. Tinatawanan ko na lang noon sila sa mga biro kahit na hindi ako komportable. Pero mukhang tinamaan sila ng karma. Tandang-tanda ko, magdadalawang buwan na ako sa boarding house nang bigla na lang may kakaibang nangyari sa mga kasama ko. Halos lahat sila nagsisamaan yung timpla ng katawan. Ilang araw silang hindi pumasok, tapos may biglang sumusulpot ng mga pasa sa katawan nila. Pinayuhan ko pa sila na magpa-check na sa klinik, pero ayaw daw nila. Lalaki naman daw sila at simpleng sakit lang daw yon. Pero mukhang hindi lang yon yung inabot nila. Isang araw, bigla na lang yung isang kasama namin nagsisisigaw sa kalagitnaan ng madaling araw. Nagising kaming lahat at talagang kahit ako, kinilabutan sa pagsigaw niya. Ayaw niyang magising, nakapikit lang siya. Hindi na namin alam yung gagawin kaya binuhusan na lang namin siya ng tubig. Saka siya nahimasmasan at tumakbo palabas ng boarding house. Kinabukasan nun, hindi na siya nagkwento tungkol sa kung anong nangyari sa kanya. Hindi na rin namin tinanong dahil baka sensitibo pa na pag-usapan siya. Hindi lang din sa kanya nangyari yon, kasi sa mga sumunod na araw naman, nagising ulit kami ng madaling araw kasi nag-iiyak na naman yung kasama naming isa. Hindi ko nga alam kung maaawa ba ako o matatawa kasi para siyang babaeng umiiyak tapos talaga namimilipit pa. Gising naman siya at nanginginig pa sa takot. Pero talagang ayaw niyang magsalita ng kung anong nangyayari sa kanya. Isang oras siguro siyang malakas na umiiyak hanggang sa pahina ng pahina at nakatulog na lang ulit kakahintay sa kanyang magkwento. Puyat kaming lahat kinabukasan. Pare-pareho kaming kulang sa tulog dahil sa nangyayari. Totoo namang natatakot din talaga ako kasi hindi pa naman ako nakaka-experience ng ganun sa tanang buhay ko. Kinababahala ako kung ano man yung gumagambala sa kanila. Baka kasi ako na yung isunod niya at baka hindi ko kayanin. Para kasing sunod-sunod niya kaming ginugulo. At tama nga ako ng hinala. Kasi yung isa naman na kasama namin, nagsisisigaw na lang bigla. Tapos nakita naming dinudugo yung kanyang bandang puwet. Yung isa sa kasama namin, nagawa pang magbiro na baka nireregla siya. Pero alam ko sa sarili ko na seryoso yun nangyayari, na malamang ay sobrang masakit din talaga yon. Kaya tumakbo na ako papunta sa bahay ng landlord kahit na medyo malayo sa boarding house. Hindi na ako nahiyang manggising pa kahit gabi na. Natatakot na rin kasi ako kung ano pang pwedeng mangyari sa akin. Nung pinapasok ako ng may-ari, kinuwento ko sa kanya lahat na nangyayari sa boarding house. Tapos mukhang hindi naman siya nagulat at may tinuro na lang na picture ng isang lalaki sa altar. Nagtaka naman ako pero hindi nagsalita. Saka siya nagsimulang magkwento na death anniversary daw ng anak niyang lalaki bukas. Ilang taon na rin daw mula nang magpatiwakal yung anak niya kasi palaging inaasar ng mga kasama niya sa boarding na bakla daw. Malambot kasi. Pinasali pa nga raw sa frat tapos binugbog ng malala kaya hindi nakatayo ng ilang araw. Ginawan pa raw ng masama habang nagpapahinga at hindi makalaban. Sinabi pa na gusto naman daw niya yon kasi bakla naman siya at yun yung gawain ng mga bakla. Ramdam ko sa boses niya yung panginginig at awa sa anak niya. Huli na raw nang malaman niya ang lahat kasi nasa ibang bansa daw siya nun. Gumawa na lang daw ng huling sulat yung anak niya bago nito tapusin ang buhay. Pagkatapos nun, pinapaupahan pa rin daw niya yung boarding house. At kada death anniversary daw ng anak niya, kapag may nakatira doon na kasing sama ng ugali ng sumalbahi sa kanya, ginagantihan niya rin. Kaya wag daw akong mag-alala dahil panigurado, ipinagtatanggol lang daw ako ng kaluluwa ng anak niya. Dahil nung mga panahon na nabubuhay ito,
walang nagtanggol sa kanya. Sobrang nalungkot ako para doon sa anak ng landlord at sa kanya mismo. Nung nalaman ko na yung dahilan, kahit na alam kong hindi naman ako gagalawin ng kaluluwa, lumipat pa rin ako ng boarding house dahil ayokong maalala yung mga nangyari sa kanya o maisip man lang. Hanggang ngayon, palagi ko pa rin siyang pinagdarasal na sana ay matahimik na siya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, boss. Isa ako sa mga silent listeners nyo na palaging nag-aabang ng mga kwento sa channel. Ipagpatuloy nyo lang po at sana itong kwento ko naman ang marinig ko.